Ngayon ang ating i-recap ay isang action thriller movie na pinamagatang Chief of Station. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa isang CIA agent na nagngangalang John, na nagmamasid sa kaaway mula sa tuktok ng isang gusali. Sa oras na iyon ay hindi nag-iisa si John, dahil tinutulungan siya ng isa pang ahente na nagngangalang Ben. Si Ben ay isang senior CIA agent at chief sa kanyang station sa CIA, kaya talagang mahusay siya sa kanyang trabaho. Siya ay gumagawa ng mga mapanganib na misyon sa loob ng maraming taon. Sa ngayon ay binabantayan ni Ben at John ang isang secret agent mula sa Russia, na maaaring maging banta sa US government. Di nagtagal, napansin ng Russian agent na nagngangalang Evgeny si Ben, at lumapit siya upang makipag-usap. Doon ay sinabi ni Evgeny kay Ben na hindi niya kailangang mag-alala, dahil wala siya sa isang misyon mula sa gobyerno ng Russia, at siya ay nagbabakasyon lamang. Sumagot si Ben na patuloy siyang magmamasid kay Evgeny, at iminumungkahi na mas mabuting magbakasyon siya sa ibang bansa. Isang gabi, pumunta si Ben sa isang cafe upang ipagdiwang ang wedding anniversary, kasama ang kanyang asawa na si Farah. Siya ay nagtatrabaho din sa CIA, kung saan siya ang humahawak ng data sa headquarters. Mahal na mahal ni Ben ang kanyang asawa, at mayroon silang anak na nagtatrabaho sa ibang syudad. Ilang sandali lang pagkarating nila sa cafe, nagdahilan si Farah na pumunta sa restroom, ngunit habang naglalakad siya palayo ay isang malaking pagsabog ang nangyari sa lugar. Makalipas ang 6 na buwan, nalulungkot pa rin si Ben sa pagkawala ni Farah na namatay sa pagsabog. Determinado siyang alamin kung sino ang may pananagutan, ipinagpatuloy niya ang pag-iimbestiga sa pambobomba. Kinabukasan, binisita ni Ben ang puntod ng asawa. Doon ay nananalangin si Ben, at nangakong hahanapin ang mga taong naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa hapon ay nakipagpulong si Ben sa mga matataas na opisyal ng CIA, at napag-usapan nila ang pagkamatay ni Farah. Ang mga opisyal ay nagplano sa pagsasara ng kaso, sa pag-aakalang ang pagsabog ay maaaring isang gas leak lamang, sa halip na isang pambobomba. Galit dahil dito, lumabas si Ben sa silid. Sa labas ay nakatagpo niya ang direktor ng CIA, na nag-alay ng kanyang pakikiramay. Sinubukan ng direktor na aliwin si Ben, at humiling sa kanya na tanggapin ang pagkamatay ni Farah. Nang gabing iyon, nakita ni Ben sa kanyang laptop na sarado na ang kaso, tungkol sa pagsabog sa kafe. Ang CIA at iba pang mga opisyal ay nagpasya na ito ay isang aksidente lamang, na dulot ng isang gas leak, at hindi bomba. Sa sandaling iyon ay hindi naniwala si Ben. Kumbinsido siya na may sadyang pumatay sa kanyang asawa. Dahil dito, nagpasya siyang lutasin ang kaso ng mag-isa. Kinabukasan, pumunta si Ben sa opisina ng CIA, at nakipag-usap sa isang hacker na nagngangalang Desmond. Hiniling niya kay Desmond na tingnan muli ang data, mula sa pagsabog sa kafe. Nakakagulat na natagpuan nila na may ilang mga Russian sa kafe sa panahon ng pagsabog, na maaaring nakipagtulungan kay Evgeny, ang Russian secret agent. Noong panahong iyon, iminungkahi ni Desmond na dapat isaalang-alang ni Ben si Evgeny, bilang posibleng nangunguna sa pambobomba. Pagkatapos ay umuwi si Ben, upang tingnan ang higit pang mga detalye tungkol kay Evgeny. Habang tinitingnan ang impormasyon, ay nawala si Ben sa mga alaala ng mga masasayang araw nila ni Farah. Naalala niya ang isang hapunan kung saan masaya silang magkasama. Sa hapunan na iyon, binigyan ni Farah si Ben ng isang espesyal na kwintas na tinatawag na Fatima necklace. Sinabi sa kanya ng asawa na wag itong tanggalin, dahil ito ay magdadala sa kanya ng swerte. Ipinangako sa kanya ni Ben na lagi niya itong isusuot, kahit sa kanyang pagkamatay. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan pinaplano ni Ben na makipagkita sa kanyang kasamahan na si John sa isang kafe. Nagkita sina Ben at John, at nagalit pa rin si Ben tungkol sa pagkamatay ni Farah, at sa katotohanang bigla ang isinara ng CIA ang kaso. Sinabi niya kay John na naniniwala siyang sinadya na patayin si Farah, at hindi lang basta napatay sa isang aksidente, kung kaya ay humingi siya ng tulong kay John. Samantala si John bilang isang mabuting kaibigan, ay sumang-ayon na tulungan si Ben. Iminungkahi din niya na subukan ni Ben na magpahinga. Bagamat hindi siya gaanong nagsasalita, ay tahimik na nagpapatuloy si John sa pagsisiyasat sa kaso. Bago sila maghiwalay ay nagpasalamat si Ben kay John sa kanyang suporta. Kalaunan ay binisita ni Ben ang kaibigan ni Farah na si Hitchens,
para tanungin kung may tinatagong sikreto ang kanyang asawa. Noong panahong iyon, sinabi sa kanya ni Hitchens na si Farah ay isang mabuting tao, at hindi kailanman gumawa ng anumang kahina-hinala. Gayunpaman, ibinunyag ni Hitchens na si Farah ay nag-iipon ng kaunting pera, na hindi alam ni Ben. Si Farah ay nagbibigay ng pera kay Hitchens, para ipunin para sa kanyang pagriretiro. Ngayong wala na si Farah, ibinigay ni Hitchens ang lahat ng naipon na pera kay Ben. Kinagabihan ay pumunta si Ben sa isang kasino, para makipagkita kay Evgeny. Sa oras na iyon ay magkasama silang naglaro ng baraha, at tinanong ni Ben si Evgeny kung siya ang may pananagutan sa pagsabog sa kafe, na ikinamatay ni Farah. Nang marinig ito ay nainsulto si Evgeny dahil inosente siya, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na salakayin si Ben, na humantong sa isang labanan. Sa sandaling iyon ay mag-isa lang si Ben, at hindi nagtagal ay na-corner siya. Samantala ang anak ni Ben na si Nick ay nasa bahay kasama ang kanyang kasintahan. Habang ang babae ay nasa labas upang kumuha ng pagkain, may ilang mga ahente ng CIA ang nagpakita sa kanyang pintuan. Sinabi nila kay Nick na kailangan niyang sumama sa kanya para sa kanyang kaligtasan, at sinabi na ang kanyang ama na si Ben ang nagpadala sa kanila. Noong una ay ayaw ni Nick na pabayaan ang kanyang kasintahan, ngunit kalaunan ay pumayag siyang sumama sa mga ahente, pagkatapos nilang igiit na kailangan ito. Balik sa kasino, nabihag ni Evgeny si Ben. Hindi nagtagal, isa sa mga tauhan ni Evgeny ang naglabas ng kutsilyo, hindi para saktan si Ben, kundi para putulin ang mga lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Iminungkahi ni Evgeny na magkaroon sila ng seryosong pag-uusap, tungkol sa kung bakit naisip ni Ben na si Evgeny ang nasa likod ng pagsabog. Sumagot si Ben na itinuro niya si Evgeny dahil siya ay isang secret agent ng Russia. Makatuwiran para sa kanya na patayin si Farah, dahil siya ang namamahala sa lahat ng data ng CIA sa mga panahon na iyon. Iginiit ni Evgeny na hindi siya ang nasa likod ng pagsabog, at nagpaliwanag na siya ay nasa bakasyon lamang, at hindi pa naatasan ng anumang misyon ng Russian government. Para patunayan ang kanyang punto, ipinakita ni Evgeny kay Ben ang CCTV footage mula sa oras ng insidente, na malinaw na nagpapakita na wala si Evgeny. Gayunpaman, napansin ni Ben ang isang lalaki sa video na dating nagtatrabaho para kay Evgeny. Doon ay ipinaliwanag ni Evgeny na ang taong ito ay hindi na nagtatrabaho para sa kanya ng mahabang panahon, at mula noon ay sumali sa isang grupo ng mga mersenaryong Amerikano. Matapos marinig ang lahat ng ito, nagsimulang maniwala si Ben kay Evgeny. Nang mga oras na iyon, ay bigla silang inatake ng mismong grupo ng mga mersenaryong Amerikano na binanggit ni Evgeny. Sa panahon ng pag-atake, ay nabaril si Evgeny, at hinimok niya si Ben na tumakas ng mabilis hanggat maaari. Nakatakas si Ben at tinawagan si John para sunduin siya. Maya-maya ay dumating si John, at umalis ang dalawa sa pinangyarihan. Sa daan ay tinanong ni Ben si John, kung paano siya nakarating doon ng napakabilis. Ipinaliwanag ni John na nagkataon lang na nasa lugar siya. Dinala ni John si Ben sa isang lihim na lugar sa isang barko. Bago sumakay ay pinakiusapan ni Ben si John na tingnan si Nick, dahil nag-aalala ito sa kanya. Doon ay tiniyak ni John kay Ben na ligtas si Nick, dahil nagpadala siya ng isang pangkat na magbabantay sa kanya. Napag-alaman na ang mga CIA agents na sumundo kay Nick ay hindi ipinadala ni Ben, kundi ni John mismo. Samantala, si Nick ay dinala sa isang gusali ng 3 miyembro ng CIA. Sinubukan niyang lumaban, ngunit nadaig siya at pilit na pinapapasok. Balik sa barko, tinanong ni John si Ben kung may ibinigay si Farah sa kanya bago siya namatay. Sumagot si Ben na wala siyang natatanggap mula sa asawa, at kahit na mayroon man, ay private ito at walang pakialam si John dito. Pagkatapos ay dinala ni John si Ben sa isang silid sa barko, upang pag-usapan ang tungkol sa isang bagay na mahalaga. Gayunpaman, pagpasok pa lang nila sa silid ay biglang tinutukan ng baril si Ben ng ilang Amerikanong mersenaryo, at ito rin ang mga umatake sa kanya kanina. Lumalabas na ang mga mersenaryong Amerikano ay nagtatrabaho sa ilalim ng utos ni John, na nagsisiwalat na si John ay isang traidor. Tinali ng mga mersenaryo si Ben sa isang upuan, at sinimulan siyang pahirapan ng electric shock, at hiniling na malaman kung may ibinigay si Farah sa kanya bago siya namatay. Sa kabila ng sakit, iginiit niya na wala siyang natanggap, at nagdulot lamang ito ng higit na pagpapahirap kay Ben. Nang malaman ni John na hindi magbibigay si Ben ng anumang impormasyon sa kanya,
inutusan niya ang pinuno ng mga mersenaryo na patuloy na tanungin si Ben. Pagkatapos ay umalis si John upang pumunta, at subukang kumuha ng impormasyon mula kay Nick. Ilang minuto pagkaalis ni John, ay nagtapat kay Ben ang pinuno ng mga mersenaryo na nagngangalang Caron, na siya ang nagpasabog sa kafe at pumatay kay Farah. Sinabi niya na ginawa nila ito, dahil sa utos sa kanila ng ilang makapangyarihang tao sa CIA. Nang marinig iyon, nagulat si Ben at hindi niya maintindihan kung bakit may gustong saktan si Farah. Bago pa makapagpaliwanag si Caron, ay may biglang pumasok sa kwarto para iligtas si Ben. Ang nag-rescue sa kanya ay isang babaeng nagngangalang Christina, na nagtanggal ng kanyang maskara upang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Gustong malaman ni Ben kung sino si Christina, ngunit pag-uusapan daw nila ito mamaya, dahil kailangan nilang makatakas kaagad. Mabilis silang nagtungo sa harapang silid, habang nakikipaglaban at pinagbabaril ang mga tauhan ni John sa proseso. Sa kalagitnaan ng laban ay muling nagpakita si Caron, at pinilit si Ben na harapin siya. Matapos ang isang mahigpit na laban, ay nagawa ni Ben na talunin si Caron, at itinulak siya sa dagat. Pagkatapos ay mabilis na nakatakas sina Ben at Christina, gamit ang isang maliit na bangka. Nang makarating sila sa pantalan, ay inihatid ni Christina si Ben sa isang tagong lokasyon. Habang naglalakbay, ibinunyag ni Christina na matalik niyang kaibigan si Farah. Tinanong niya si Ben kung binigyan siya ng asawa ng kwintas na tinatawag na Fatima. Sumagot si Ben ng oo, at ipinakita sa kanya ang kwintas. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Christina na ang kwintas ay isang susi sa isang lihim na silid na mayroon si Farah. Sa silid na iyon ay nagtago si Farah ng isang laptop na puno ng napakasensitibong impormasyon. May sikretong data si Farah tungkol sa malawakang katiwalian ng CIA Director, na siyang dahilan kung bakit siya pinuntirya at pinatay. Sa pag-unawa sa lahat ng nangyari, napagtanto ni Ben kung bakit pinatay ang kanyang asawa, at kung bakit siya at si Nick ay hinuli. Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ng direktor ng CIA na makuha ang kwintas, at ma-access ang sikretong silid. Nang makarating sila sa entrance ng secret room ni Farah ay ginamit ni Ben ang kwintas, para mabuksan ito at pumasok sa loob. Binuksan niya ang laptop ni Farah na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng katiwalian ng direktor ng CIA, kasama ang nakakagulat na halaga ng pera na sangkot. Matapos matuklasan ang lahat, ay tinawagan ni Ben si John at sinabi sa kanya na nasa kanya ang laptop, na may lahat ng ebidensya laban sa direktor ng CIA. Pagkatapos ay nagbanta si John na sasaktan ang anak ni Ben na si Nick, kung lalabas ang impormasyon na nasa laptop. Nagkasundo sila na ipagpalit ang laptop para sa kaligtasan ni Nick, at ipinadala ni John ang lokasyon ng pagpupulong. Matapos ibaba ang tawag, ay binalaan ni Christina si Ben na huwag ibigay ang laptop, dahil naniniwala siyang traidor pa rin si John. Gayunpaman, walang balak si Ben na basta na lang ibigay ang laptop, inihahanda lang niya ang sarili para harapin ang traidor na kaibigan. Pumayag si Christina na tulungan si Ben sa kanyang plano. Bago sila umalis ay tinawagan ni Ben si Desmond, at pinadalhan siya ng link kasama ang lahat ng ebidensya ng katiwalian. Sinabi niya kay Desmond na ilabas ang impormasyon sa publiko, kung sakaling hindi siya makakabalik. Nagtungo sina Ben at Christina sa lokasyon na binigay ni John. Bago sila dumating ay ibinaba ni Ben si Christina sa isang lugar sa malapit, dahil tatakpan siya nito bilang isang sniper, na handang protektahan siya sa panahon ng paghaharap kay John. Ilang saglit pa, nagkita na sina Ben at John, ngunit hindi nag-iisa si John. May sniper siya sa tuktok ng isang gusali, at kasama niya ang dalawa pang lalaki. Sa pagkakataong iyon ay hiniling ni Ben kay John na palayain muna si Nick, at nangakong ibibigay niya ang laptop pagkatapos. Nang makalaya si Nick ay sinabihan siya ni Ben na sumakay sa kotse. Hindi nagtagal ay ibinigay ni Ben ang laptop kay John, na nagsasabing tapos na sila pagkatapos nito. Ngunit nang malapit nang umalis si John ay pinatay ni Christina ang mga kasama nito, at naiwan si John ng mag-isa. Dahil dito, mabilis na kinuha ni Ben ang laptop pabalik. Doon ay nagpakita si Caron na nakakagulat na buhay pa, upang tulungan si John. Nagpa siya si John na tumakas sa kanyang sasakyan, na humantong sa isang habulan at pamamaril. Kalaunan ay nabangga ang sasakyan ni John. Sa panahon ng paghahabol, namatay si Caron sa aksidente, ngunit nagawa ni John na tumalon bago ang pag-crash. Pagkatapos ay pumunta sina Ben at Nick sa crash site, at kinumpirma na patay na si Caron.
Hindi nagtagal ay nagpakita si John, at malakas ang loob na hinamon si Ben na labanan siya ng walang anumang armas. Tinanggap ni Ben ang hamon, ngunit hindi nagtagal ay na-corner siya. Gayunpaman, matalino si Ben at nagawa niyang talunin si John, na nawalan ng malay. Makalipas ang isang oras, bumalik si Ben sa kung saan niya iniwan si Christina, para sunduin siya. Ilang sandali pa ay may huminto na sasakyan. Ito ay minaneho ng isang CIA agent, na inutusan ni John na arestuhin si Nick noong nakaraang araw. Humingi ng paumanhin ang ahente kay Ben, at ipinaliwanag na inutusan lamang siya ni John. Napagtanto ni Ben na ang ahente ay sumunod lamang sa utos, pinatawad niya ito. Hiniling ni Ben sa ahente na dalhin si John sa istasyon ng pulisya, upang harapin ang mga kaso dahil sa kanyang mga ginawa. Nang gabing iyon, tinawagan ni Ben ang isang tao, at hiniling na ilantad ang lahat ng katibayan ng katiwalian ng direktor ng CIA, sa isang pulong kasama ang mga international officials kinaumagahan. Hindi magagawa ito mismo ni Ben, dahil opisyal pa rin siyang CIA station chief. Sa sumunod na araw, ang direktor ng CIA ay nasa isang pulong, kasama ang iba pang international officials. Biglang nakatanggap ng notification ang bawat telepono ng opisyal, sa monitor screen ng meeting room, na nagpapakita ng patunay ng katiwalian ng direktor. Kasabay nito, nagpakita si Evgeny na nakaligtas sa isang naunang pag-atake ng mga mersenaryong Amerikano. Lumalabas na si Evgeny ang taong kinontak ni Ben noong nakaraang gabi. Iniharap ni Evgeny ang lahat ng ebidensya ng katiwalian ng direktor sa pulong. Nagplay pa siya ng voice recording ng direktor, na nag-utos kay John na patayin sina Ben at Nick. Nang walang paraan upang tanggihan ang mga akusasyon, inaresto ang direktor ng Interpol. Nang sumunod na araw, tuwang-tuwa si Ben nang makita niya ang balita ng pag-aresto sa direktor ng CIA, at ng iba pang sangkot sa katiwalian. Ngayon na nahuli na ang lahat ng mga salarin sa likod ng kamatayan ng kanyang asawa, nagtapos ang pelikula sa pamumuhay ng mapayapa ni Ben. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.